Kailan mahal ka ng Diyos, may pag-asa pa. Si Jesus pa'y may pag-asa. Amen? Napakalaking bagay yung sa harapan ng Diyos. Sa tingin ng mga tao, walang kwenta, pero sa Diyos, napakalaking halaga yun. Nakaukit yun doon sa aklat ng buhay, sa aklat ng alaala, nakasulat doon na ikaw ay nagbahagi ng kanyang banal na salita. At wala ding katwiran yung tao na yun na sinabihan mo, na sabihin niya, wala nag-share sa akin, walang nagsabi sa akin na mahal ako ng Diyos, walang nagsabi sa akin na ganito, may pag-asa ako, ganito na talaga ang buhay ko, masamang tao na talaga ako. Amen. Dadalhin natin sa tao ang pag-asa. Amen. Yun po yung pananagutan natin sa Diyos. Sabi ng Biblia, ng aklat number 32, verse 23, tiyak aabutan din. Amen. Aabutan din. Ano man ang gawin ng tao sa mundong ito? Amen. Ano man ang pilit na tumakas ang tao, ang mata ng Diyos ay nakatanaw pa rin. Katulad ni Jonas. Yung iba, mapipilitan silang pumunta ng bye-bye letter. Amen. Pero yung mata ng Diyos nakatanaw pa. Amen. Kaya bawat isa sa atin, mayroon tayong pananagutan sa Diyos. Yung pamilya natin, mga kamag-anak, kaibigan, tayo yung nakilala sa Diyos. Kaya yung mga kamag-anak ko, mga paryente ko, wala silang katuwiran sa Diyos. Lahat ng kamag-anak ko, wala silang katuwiran sa Diyos. Nakarinig sila ng banal na salita ng Diyos. Amen. Pero hindi ako tumitigil na ipanapanalangin sila na isang araw ay babalik sila magbalik loob sa Diyos. Amen. Dahil hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila, kahit kay mama, Ma, may pag-asa pa sa Diyos. Amen. Kaya sana itong anniversary, si Mama ay makadalo. Praise God. Hinihiling ko sa Diyos na makadalo si Mama sa anniversary. Amen. Kaya mga kapatid, pangalawa na dapat na dadalhin ko sa inyo, meron kang dahilan. Meron kang dahilan matakot kung meron kang lihim. Amen. Pag may lihim kasi yung tao, may dahilan yan matakot. Amen. Kapag may tinatago yung tao, may dahilan yan, kaya natatakot. Amen. Katulad ni Abel, ni Cain, ay ni Adan, ni Eva. Bakit sila natakot? Dahil nagkasala sila. Ang sabi ng Diyos, saan kayo naroon? Narito po kami ay natakot. So kapag ang tao ay mayroong maling ginagawa, mayroong something, yan ay matatakot sa Diyos. Eh yung tao, kapwa mo nga lang tao eh. Kapwa mo na nga lang tao, pag may ano ka, may kadahilan ka, natatakot ka sa Kanya. Eh Diyos pa kaya, makapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya may dahilan kung bakit natatakot ang tao. Amen. Kaya katulad ni Jonas, mga kapatid, amen, natakot si Jonas. Amen. Kung babasahin natin yung buong kwento, amen, natakot si Jonas doon sa barko. Amen. Natakot si Jonas sa ilalim ng barko. Kaya yung kapitan, nagtatanong lahat, binaba na yung mga kargamento, mga kupras, pinargahan ng barko, mga kahoy na ginagabas doon, binaba na ng kapitan, pinababa na sa karagatan. Amen. Ngunit, hindi pa rin na makikita, ganun pa rin, lumulubog pa rin. Amen. Yun pala, mayroong isang bagay, mayroong isang tao doon. Amen. Na hindi sumunod sa Diyos. Amen. Nandoon lang pala sa baba. Kaya alam niyo po mga kapatid, amen?
Kapag takasan mo ang responsibilidad mo sa Diyos, hindi lang po yung ibang tao, hindi lang po ikaw yung masakasaan. Pati yung mga kasamahan mo, sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan. Amen. Kapag mayroong isang bagay na gumagawa na ng hindi tama, madadamay yung buong pamilya. Example lang po, sa isang tao. Ano ba may drug addict sa bahay? May drug addict doon. Wanted siya ng alagad ng batas. Kapag nag-break yung mga alagad ng batas doon sa loob ng tahanan, alam nyo ba? Damay-damay lahat doon. Amen? Damay-damay lahat doon sa loob ng pamilya. Lahat rikisahan, lahat iimbestigahan. Damay-damay lahat. Pero isa lang yung gumawa ng mali doon sa loob ng tahanan. Amen? So ganun po ang Diyos. Huwag nating hintayin na ganito ang mangyayari. Na katulad ni Jonas, na marami ang naperwiso, na marami ang nadamay. Amen. Huwag nating hintayin ito, kundi dapat sumunod tayo sa panawagan ng Diyos. Amen. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Sumunod tayo sa tinig ng Diyos. Pakinggan natin ang mga instruction ng Diyos kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin sa mundong ito. Amen. Pangatlo at kauli-ulihan. Stop running of surrender. Stop running of surrender. Alam niyo po ba, babalikan natin yung kwento na yun, yung tao na yun. Kung sumuko lang sana siya, kung sumuko lang sana yung tao na yun, baka marahil bibigyan pa siya ng gobyerno ng magandang buhay. Maraming tao ang gumawa ng mali sa batas, lumabag sa batas, ngunit nung sila ay sumuko, binigyan sila ng magandang buhay. Alam niyo po ba yung pagsuko sa Diyos? Mayroon pong pagpapala. Amen? Kapag ikaw ay sumuko sa Diyos, mayroon pong pagpapala na mangyayari. Amen. Nung nakaraan, napanood ko yung balita, 10 NPA ang sumuko sa gobyerno. Sinuko nila ang kanilang mga baril, mag-asawa sila, NPA, sumuko sila sa gobyerno, dinala ng mga baril nila, nagbalik loob sila. Alam niyo po yung ginawa ng gobyerno, binigyan sila ng mga magagandang trabaho. Amen? Binigyan sila ng magandang trabaho. So ganito yung mangyayari. Kapag tayo ay sumuko sa Diyos. Amen. Mayroong mga oportunidad, mayroong mga pagpapala na nakalaan sa atin. Amen. Ang pagsuko, mga kapatid, ito'y nangangahulugan. Gusto mo ng kapayapaan sa buhay mo. Ang pagsuko, nangangahulugan, gusto mong maging masaya ka sa buhay mo. Ang pagsuko, nangangahulugan na nais mo ng tunay na kasiyahan sa mundong ito. Amen. Alam niyo po ba, maraming tao sa mundo hindi masaya. Maraming tao hindi totoo yung kanilang kasiyahan. Amen. Masaya lang sila kapag kasama nila ang mga tropa-mates, mga kaibigan. Pero kapag nag-iisa lang, nakakaramdam sila ng lungkot. Nakakaramdam sila ng loneliness. Pero pag kasama mo ang Diyos sa buhay mo, kahit mag-iisa ka, ako po pag nasa farm ako, pag gumagawa ako sa farm ko, masaya dahil kasama ang Diyos. Amen, kasama mo ang Diyos. Bawat araw, kapag kasama mo ang Diyos, masaya ka. Amen, alam mo may Diyos ka. Alam mo may nagpo-protection sa'yo. Alam mo, iniingatan ka na. Pero pag wala kang Diyos sa buhay, nanganganib yung buhay mo. Amen, tuk, 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 palagi nung puso mo.
Kulbaan. Sa kaduray ba? Ano yung kulba? Tamagagtak may puso manan. Na, gatardam gong kikilak. Makaramdam ka ng takot. Amen. Kaya, mga kapatid, kung gusto mo ng tunay na kasiyahan sa buhay, sa Diyos lang, isurrender natin yung buhay natin sa Diyos. Isuko natin yung buhay natin sa Diyos. Amen. Ngayon, sa tingin mo, Lord, tanong mo yung sarili mo, sinuko ko na ba talaga ang buhay ko sa Diyos? I-check mo yung sarili mo. Lord, sinuko ko na ba talaga ang buhay ko? Kung sa tingin mo, hindi pa Lord, parang hindi pa natasuko. Ngayon yung panahon, ngayon yung time, ito yung oras na sumuko ka sa Diyos. Hindi bukas, hindi mamaya paglabas, hindi sa isang araw, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon, kundi ngayon, isuko natin ang buhay natin sa Diyos. Kung mayroong mga bagay na sa tingin mo, hindi pa kalooban ng Diyos, isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Sapagkat yun lang ang susi na magkaroon tayo ng totoo, tunay na kapayapaan sa mundong ito. Amen. Maraming taong mapepera pero hindi sila payapa. Tandaan po natin. Isipin mo mapepera na yan, ha? Pero hindi sila payapa. Yung kilala ko sa Manila, yung Tambunting Pawn Shop, ang gaganda ng bahay nila. Ang gaganda. Nakatira sa mamahaling subdivision. Pero, pinagmamasdan ko sila habang naka-duty ako. Dahil guardhouse ako. Gabi-gabi, hindi sila nandoon natutulog. Alam niyo po ba kung saan sila natutulog? Doon sa kilalang hotel sa Makati. Hindi sila natutulog sa bahay nila. Tinanong ko, yung isang kilala, bakit kaya di natutulog yan? Alam mo kung bakit? Takot sila dito sa bahay nila. Takot sila. Kaya doon sila sa hotel natutulog. Siyempre, takot kidnapping. Siyempre, mayaman. Pero kung mayroon kang Diyos sa buhay, mayroon Kristo sa buhay, wala kang dapat katakutan dahil si Jesus, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, huwag kang matakot, hindi kita pababayaan, ni iiwan man. Amen. Can you say amen? Praise God. Ang Diyos, kapag tayo magtitiwala sa Diyos, kapag magtiwala tayo sa salita ng Diyos, kapag magtiwala tayo sa pangako ng Diyos, amen, hindi niya tayo pabayaan saan ka man pupunta. Ang Diyos ay kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Can you say amen? Ito po ang hindi kayang bayaran ng pera, ay ang kapayapaan. Hindi po kayang bayaran ng pera yan. Hindi po kayang bayaran ng pera ang tunay na kasiyahan. Amen. Hindi po kayang bayaran, kahit milyones pa yan. Amen. Yung ibigay mo para lang maging masaya sa hindi pa rin totoo. Hindi pa rin totoo. Ang totoong kapayapaan, ang totoong kasayahan, kay Jesus lamang matatagpuan, kay Kristo lamang matatagpuan, mga kapatid. Amen. Si Jesus, ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. At tunay na kasiyahan sa buhay. Ang kailangan lang natin, isuko natin ang buhay natin sa Diyos. Amen. Katulad ni Jonas, sumuko siya. Anong sabi ni Jonas? Doon sa kwento, kung babasahin ko yung buong kwento, ihagis niyo ako sa karagatan. Siya mismo ang nagsabi. Siya mismo dahil alam niya mali siya. Alam niya may pagkakamali si Jonas. Kaya, ihagis niyo ako. Sumuko siya sa Diyos. Amen? Sumuko siya sa Diyos. Kaya doon pa rin, ang kabagsakan niya ay nangangaral pa rin ng salita ng Diyos sa Nineveh. Kaya, mga kapatid, tandaan natin, ang buhay natin sa mundong ito ay sandali lamang. Ang mundo natin, paiksi ng paiksi ang buhay ng tao. Amen. Noon, umaabot pa ang edad ng tao 100 plus. Ngayon, bihira na ang umaabot ng 90.
Bihira na rin ang umaabot ng 80 plus. Mapalad ka kapag inabot pa ng 80 plus. Paigsi ng paigsi ng paigsi ng paigsi ang buhay natin sa mundong ito. Kaya habang may pagkakataon pa, gawin na natin ang kalooban ng Diyos. Tandaan natin, ang buhay natin, hindi natin hawak. Sabi ng Hebreo 9:27, itinakda sa taong isang mamatay pagkatapos ito'y paglupo. So hindi natin hawak yung buhay natin. Kaya habang may pagkakataon pa, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Huminto na tayo doon sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Amen? Hintuan na natin yung hawak ko ang beer. Amen? Hintuan na natin yun, mga kapatid. Hintuan na natin yung hawak ko. Ano ba yung hawak niya? Hawak ko ang beer. Ano yung hawak daw? Iba-ibang compost na ngayon. Iba-ibang compost na ng kanta ngayon. Amen? Amen? Baka sa sunod, hawak ko ang kabit. Hawak ko ang kabit ko. Sa sunod, magko-compose na sila. Amen? Mga kapatid, hintuan na natin. Maging seryoso po tayo sa Diyos. Dahil minsan lang ang buhay. Stop running. Amen? May pananagutan tayo sa Diyos. Amen. Ang pinakamahalaga dito, yung pagsuko natin sa Diyos. Amen. Yun po yung pinakamahalaga, yung isuko natin ang buhay natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus! Praise God! Hallelujah! Purihin ka, Diyos! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord Jesus! Hallelujah! Habang lumalapit yung ating mga manunugtong. Amen. Hallelujah, Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko. Amen. Kausapin po natin ang Diyos. Amen. Habang umaawit yung ating mga manunugtong. Kausapin natin ang Diyos. I-check natin yung ating mga sarili. Kung ano man sa tingin mo, may something, may pagkakamali ka sa Diyos, hindi pa huli ang lahat. Kausapin natin ang Diyos. Isuko natin ang buhay natin sa Diyos. Ito lang po yung susi, mga kapatid, na pag sumuko tayo sa Diyos, mayroong tunay, totoong kapayapaan sa buhay. Mayroong tunay na kasiyahan sa buhay. Kapag ikaw ay sumuko, tayo sumuko sa Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise God, hallelujah.